Mayong hapon, Luzon, Visayas at sa mga kapuso natin dito sa Mindanao. Ito na ang tamang panahon. Palakpakan naman dyan. Oy! Magaganap na po sa entabladong ito ang kauna-unahang pagdedebate ng lahat ng mga kandidato sa pagkapangulo sa eleksyon 2016. Ito po ang kauna-unahang COMELEC presidential debate sa loob ng 24 na taon. At ngayon, dinala natin ang debating ito sa tinaguriang Lupang Pangako, ang Mindanao. Live po tayo mula rito sa Capital University sa Cagayan de Oro City. Huwag na po natin patagalin. In alphabetical order po natin silang ipakikilala. At bibigyan ng tigi 1 minuto para sa kanilang paunang panahayag at pananalita. Narito po ang kandidato ng United Nationalist Alliance o UNA na si Vice President Jejo Marbinay. Meron po kayong 60 seconds, Vice President. Mga kababayan, assalamualaikum. Mula noon hanggang ngayon, kahirapan pa rin ang problema ng ating bayan. Laki po ako sa hirap. Nakaranas po ako ng kahirapan. Kaya naman ako ay manungkulan sa pamahalaan, tinuunan ko po ang problema ng kahirapan. Sa Makati, napababa ako bilang ng mahihirap. Maraming nagkatrabaho at nakatikim at nakatamasa ng magandang serbisyo. Nagawa kong pinakamayaman ang lungsod ng Makati sa buong bansa. Dahil sa kagustuhan kong may ahon tayo sa kahirapan, siniraan ako at ang aking pamilya ng mga bagay-bagay na walang katamasan. So ako ho ay mamumuno mga kababayan dito sa ating bansa. Dala-dala ang aking malawak na karanasan, tamang pamamahala at malasakit sa bayan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Vice President. Ang susunod po ay ang kandidato ng People's Reform Party, PRP, Senadora Miriam Defensor Santiago. 60 seconds, Senador. Mayong hapon sa inyong tanan. Bisan na late ako kaina, ang aeroplano ko kaina. Nalilipayan gid ako. Nga nakalabot ako akon dire. Kay gusto ko na kanina mag-swimming na lang ako from Laguna Bay hanggang dito. There are many things we are rich in this country. We are rich in natural resources. We are rich in people resources. And yet, year after year, we hear the same doleful note from our analysts and economists. We are one of the poorest countries in the 10 Asian member community. Why are we so poor? The answer is because everybody wants to have the money of the government in his own pocket. Tanan yan sila, lahat sila. Pag nagpresidente ako, parcel ang abutin nila. So what our country needs really is a sense of shared destiny. Narito po naman ang kandidato ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, Lakas ng Bayan o PDP Laban, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Meron po kayong 60 seconds, Good day. Mayor. It's good that Ma'am Miriam is here. She's one of the two only qualified to run this country as president. Ma'am, I am here because there is so much criminality. Drugs is flooding the country. I've been calling the attention of the national government, and there is so much corruption in government. I propose that if I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Again, I said we cannot go for economic growth unless we start with government. For as long as there are incompetent and corrupt officials in our government, we would never reach our goal of a happy country. And so I say that I stand here and you might consider what I've told you this afternoon. Thank you. Maraming salamat, Mayor. Pakinggan po naman natin ang independent candidate na si Senadora Grace Poe. 60 seconds, Madam Senator. Mayong hapon sa tanan. Nararapat lamang na tayo nagtitipon-tipon dito para mas maintindihan ng ating mga kababayan ang nangyayari sa kanilang mga kababayan dito sa Mindanao. Ang Mindanao po ang nagbibigay ng pinakamalaking produkto pagdating sa pinya sa mundo,
pangalawa po tayo. Pagdating naman po sa saging, pang-apat. Pagdating sa niyog, pang-lima. Pero hindi lang yon. Sa buong Pilipinas, dito po tayo umaasa ng kalahating pangangailangan natin sa mais. At 1/4 sa bigas, kalahati naman para sa isda. Pero bakit patuloy pa rin ang paghihirap ng ating mga kababayan sa Mindanao? Marami na pong namuno na may karanasan, ngunit ganun pa rin. Ang kailangan ay isang may tunay na malasakit, merong paninindigan, mabilis kumilos, at agarang makakapagbigay ng solusyon. Napakaganda ng Mindanao. Hindi lang natin dapat puntahan ito, dapat pasalamatan ito. Pinopropose namin 30% ng aming budget ay mapupunta dito sa Mindanao para sa agarang solusyon ng development. Maraming salamat. At ngayon naman ang kandidato ng Liberal Party, si dating DILG Secretary Mar Rojas. 60 seconds po. Magandang gabi sa inyong lahat. Hindi ho ba, pag pinasimple ang tanong, nagiging simple at klaro din ang sagot? Ano ang tanong? Kung ihahambing natin ang pagpili ng Pangulo tulad ng pagpili natin kung sino ang magmamaneho sa ating mga anak sa araw-araw, sino ang pipiliin natin? Kanino natin ipagkakatiwala ang kaligtasan ng ating mga anak? Sa isang taong may mga kaso ng pagnanakaw, sa isang mainitin ng ulo na maaaring maaksidente, sa isang ngayon pa lang natututong magmaneho. O ipagkakaloob po natin ito sa isang taong matagal na po ninyong kilala, matagal nang nanilbihan, at ni minsan hindi kayo pinahamak o pinagsamantalahan. At may magandang rekomendasyon pa sa dati niyang pinagtrabahuan. Buo ang loob ko sa inyong pagpasya. Maraming salamat po. Ito po, tapos na po ang round 3, mga kapuso. Susunod, mapapakinggan nyo na po ang mga huling salita ng mga kandidato para sa hapon na ito. Closing statement. Tawag po nila dyan, closing statements, mga kapuso. Kasama sina Nornisa at Nanay Nening sa mahigit 100 milyong Pilipino na nais po ninyong pamunuan. At para po sa pangwakas na pananalita, closing statements ngayong gabi, ay pakisabi na rin po sa mga nakikinig at nanonood sa Pilipinas at buong mundo, bakit kayo ang dapat maging susunod na kandidato, presidente ng Republika ng Pilipinas? Bibigyan po namin kayo ng tig-1 minuto para riyan. Alphabetical ulit po ang ating sequence o pagkakasunod-sunod. Ito na po, mga kapuso, kukunahin natin si Vice President Jejomar Binay. Mr. Vice President, 60 seconds po. Batay po sa aking karanasan at tamang pamamahala at pagmamalasakit sa ating kapwa, lalo na sa mahirap, yan hong pagharap sa problema ng kahirapan ay dapat po nating harapin sapagkat problema pa rin po yan. Kaya po bahunan, tigilan na po natin yung underspending. Ang sinasabi ko, pagka underspending, underperformance, hindi nagagamit yung dapat paggamitan. Pagka maraming namamatay kasi hindi lang bibigyan ng tamang gamot, hindi makapagpapasok sa ospital, underspending, nakaka-apekto yan, nade-delay ang performance. Yung mga infrastructure requirements po natin na makakatulong ko yan dahil sa magpapadami ng kabuhayan, hindi ko nagagawa. Kaya ho, kailangan po tayo na magdagdag at gastusin ang pera para mabago ho ang ating buhay. Sunod po naman si Senadora Miriam Defensor Santiago. 60 seconds po. We are here looking for a real leader of the Philippines who will implement all the valuable suggestions that were made here this evening. But this is not a personality contest. This is not a show for entertainment. This is a show to educate the Filipino voter on what his own responsibilities are, in addition to those that are being assumed by the presidential candidates. One, there should be academic excellence. Dapat naging head of the class, or at least naging honor student. Dahil kung hindi nila marunong yon, ano ngayon ang ibibigay niyang dulong sa atin? Pangalawa, may professional excellence. Kung naging professional yon, dapat binigyan siya ng mga award ng mga kapwa professional niya dahil sa hanga sila sa kanya. But third and most important, we should have moral excellence. Dapat ang binoboto natin walang bahid sa kanyang record. O kung may inimbento man, masyadong hindi ka panipaniwala. So, good luck to you and good luck to all of us. I hope this country will deserve to be
what God meant it to be, a happy, prosperous nation. Salamat po, Senadora. 60 seconds po sa huling pananalita ngayong hapon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Mayor. Nganong ni amang kongre? Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. I am a native of the Philippines. There's so much corruption, there's so much crime, and so much drugs flooding the country. And seems that nobody is minding the store. Matagal na yan, we've been raising that problem. And as if every time before a forum, we talk about this, about that. Eh, kung bigyan ninyo ako ng pagkakataon, only if God wills it also, I will stop it. I said, this is an imposed restriction on me. Hindi ako napapabilib sa inyo. I will get rid of drugs, suppress crime, stop corruption in government in a matter of 3 to 6 months. Because I believe that without peace, with corruption, we cannot really survive and develop as a nation. Si Senadora Grace Poe naman ang susunod na magbibigay ng closing statement. Senadora Poe, 60 seconds. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nararapat lamang na pinag-usapan natin ang lahat ng ito. Ito po hindi tungkol sa mga kandidato, kundi tungkol sa inyo. Hindi po kung anong gusto namin, kung hindi kung anong mahalaga sa inyo. Dahil ito ay tungkol sa Mindanao, nais kong balikan ang mga nais nating gawin dito sa Mindanao. Unang-una, kailangan talaga na magkaroon ng sapat na kuryente na murang halaga para sa ating mga kababayan. Yan ay ating gagawin, i-rehabilitate natin ang lahat, babantayan natin ang mga transmission grids para ito naman ay sapat ang kuryenteng maibibigay. Pangalawa, trabaho para sa inyo. 30% po ng budget ng national government ilalagay natin dito. Pangatlo, kailangan din na magkaroon ng pagkikipaglaban sa korupsyon. Pag ako po ay naging Pangulo, unang executive order, magkakaroon ng freedom of information na matagal na nating ginugusto. Sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Mindanao man, ang importante ay isang leader na mapagkakatiwalaan. Oo nga, bago na ako, pero hindi na rin bago ang ating mga problema at marami ng matagal dyan, pero paulit-ulit pa rin ang kanilang mga lumang solusyon. Salamat po, Senadora. At pakinggan po naman natin si dating DILG Secretary Mar Rojas. Secretary, 60 seconds po. Bakit ko gusto maging Pangulo? Maraming mga pagkakataon sa buhay ko, alam ko wala sa mamamayang Pilipino. May trabaho ako, may naipon ako. Alam kong maayos ang kinabukasan ng anak ko dahil nakapag-aral siya. Pag may nagkasakit sa pamilya namin, kampante ako na may gagamot sa kanila. Hindi ko pinoproblema ang kakainin ko sa bukas. Bakit ko gusto maging Pangulo? Dahil gusto ko maging ganito din ang buhay nyo. Malaya sa gutom, malaya sa takot, at malayang mangarap. At mahihiya ako harapin ang aking magulang, aking anak, kayo mismo, kung hindi ko gagawin ang lahat para mangyari ito. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga kandidato. Maraming salamat din po sa Philippine Daily Inquirer na katuwang ng GMA sa paghahatid sa inyo ng Pilipinas Debates 2016. Thank you sa Editor-in-Chief ng Inquirer.net na si John Neri. Sa